Tutok-tok sila, pero huli na ang lahat. Si Noah, inutusan ng Panginoong Hesukristo na gumawa ng arko. Dahil si Jesus ay magpapabaha sa buong mundo during that time. Pero, alam po ba ninyo, magugulat kayo sa totoong pangyayaring ito na sasabihin ko. Alam niyo po ba na 100 taon ginawa ang arkong yaon? Sapagkat wag po nating kakalimutan, during that time, napakahaba ng buhay ng mga tao. In fact, sa sobrang haba nga ng buhay, nagkaroon na ng masyadong kasamaan, yung mga ibang fallen angels nakipagtalik sa mga anak ng tao, sabi ng Biblia, at nagkaroon ng mga Nephilim. Ito po yung mga giants, no? Mga pasaway na mga bunga ng tao at ng mga fallen angels o mga demonyo. So, nag-decide na si Jesus na gugunawin na nga niya ang mundo nung kapanahonan na yaon. Then Jesus called Noah and asked him to build an ark. Noah, yes Lord Jesus, ka naman ni Noah, syempre. Gumawa ka ng ark. Actually, binigay lahat ni Jesus kay Noah yung tinatawag na sukat, yung tinatawag na eksaktong itsura, according sa gusto ni Jesus, syempre. So, sumunod naman po si Noah, 10 ng mga anak niya na sinabihan niya na tulungan naman niyo ako mag-build ng ark. At sa pagbibuild niya ng ark, pinagtatawanan siya ng mga tao. Sapagkat, sabi ng mga tao, pagkaganda-ganda nga nitong araw, anong kamangan at kabaliwan ang pinagkagawa mo? Bakit ka gumagawa ng arko? Walang darating na dilubyo, walang darating na bagyo. Tingnan mo, ang ganda-ganda ng panahon. At yan po ay nagtagal sa loob ng 100 years. Hanggang dumating na ang ika-100 taon. At inutusan na ni Jesus si Noah. Sabi niya, Noah, lahat ng mga pares-pares na hayop, papasukin mo na sa arko. At dumating na yung time na nakumpleto na yaon. At sabi ng Biblia, pumasok na rin si Noah, 10 ng kanyang mga anak, pati kanyang asawa. At sabi ng Biblia, at isinara ng Diyos ni Lord Jesus ang pintuan ng arko. So, sarado na. Tapos, ilang minuto lang dumating ang ulan. Patak-patak, konti-konti, hanggang lumakas at nagkakatukan na yung mga tao. Papasukin kami. No, hindi na po pwede. Tandaan niyo yung talata ng Biblia, at isinara na ng Diyos. Isinara na ng Panginoong Hesukristo yung arko. Too late for them. At malamang, alam po niyo, nabasa na ninyo, na 8 tao lang ang nakaligtas during that time. Si Noah, 10 ng kanyang pamilya. Ngayon, ano po ang significance nito sa panahon natin ngayon? Maraming mga tao ngayon iba ang interest. Malamang pag nakakarinig ng preaching, pinagtatawanan tayo. Alam po ba ninyo yung mga walang alam sa Bible? Or should I say, yung mga taong unbeliever, yung mga hindi pa mananampalataya, talagang walang interest sa Biblia sapagkat ang kanila pong mga espiritu ay mga patay. Kaya sabi nga ng Panginoong Hesukristo, ipangaral din ang salita sa mga patay. Diba? Ang ibig sabihin, mga patay ang espiritu. Ipangaral natin sa mga patay ang espiritu. Sapagkat doon lang po magkakaroon ng quickening of the spirit. Kapag ka marirealize mo, I am a sinner at kailangan ko ng Savior, at malalaman mo, binayaran na pala lahat ng kasalanan mo. And then, maniniwala ka kay Jesus bilang Lord and Savior mo, na siya lang ang may kakayanang magpatawad ng kasalanan mo. At siya na ang bahala sa iyo. Ito na yung sanctification mo. Una, salvation, then sanctification siya pa rin. Tapos, saved ka na forever. Saan po ba yari ang arko? Ang arko ay yari sa kahoy. Saan po ba yari ang cross? Ganun din sa kahoy. Kaya makikita po natin dito yung significance ng ark at ng cross
talaga naman pong hindi maitatanggi ang resemblance nila o yung parallel nila sa isa't isa. Kaya kung paano naligtas ang mga pamilya ni Noah ng arko, ganun din maliligtas ang lahat ng mananampalataya sa krus ng Panginoong Jesucristo. Pero pag dumating na yung time, okay, na marami pa rin nagmamatigas sa gospel, may relihiyon sila, kung ano-anong dinadahilan, pag dumating na yung time na isinara na ng Diyos yung pinto ng arko, paano pag dumating na yung time na nahuli na ang lahat para sa mga taong ito? Inabutan na sila ng kamatayan. Yung mga taong namatay nung panahon ni Noah, nalunod sila sa dagat. 'Di ba? Naging dagat-dagatan po 'yon dahil nalunod sila 'di ba? Dahil lumubog na sila. Pero yung arko, lumutang. Ganon din po, yung mga magre-reject kay Jesus, lulutang din po sila sa dagat-dagatang apoy nga lang. Kaya ganun po ang parallel po niyan. Ang old and new, parehas po ang tinutumbok ang Panginoong Hesukristo na walang ibang daan patungong langit maliban kay Jesus. Kaya hindi mo dapat pabayaang matapos ang buhay mo. Maikli lang ang buhay din sa mundong ibabaw para mapakawalan mo yung opportunity to make Jesus the Lord and Savior of your life. Na napaka-importante po niyan. Only Jesus can save you from the fires of hell. Wala na pong iba. At huwag mong hihintayin na sabihan ka at isinara na ng Diyos ang pintuan ng arko. At isinara na ng Diyos ang pintuan ng kaligtasan mo. Wala ka ng pag-asa kapag ka inabutan ka ng physical death. Sapagkat tulad na nangyari doon sa mga nag-reject, doon sa paanyaya ni Noah na sila ay pumasok sa arko, ganun din ang mangyayari sa mga tao na magre-reject sa gospel ni Lord Jesus Christ. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Himself. Tandaan, habang may panahon pa, receive Jesus now as your very own personal Lord and Savior. Thank you, and Jesus truly loves us all.